Magandang araw mga kapatid and welcome na naman po sa isang bagong talakayan dito sa Taga-Suri. Ako po si Kaborno at ako ang inyong Taga-Suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon ay tatalakayin natin itong grabe at tahasan nilang kiniklaim talaga na sila daw itong nasa Mateo 16:18. Aba, sino kaya itong iglesia na ito? Mga kababayan at mga kapatid, sisimulan na natin ang ating talakayan kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gab, hello bro! Hello po, ayan, kapayapaan po ng Diyos ang parating sa atin po. Ayan, magandang araw po. Ayan, maraming salamat kapatid na Gabriel sa pagsama mo muli sa atin. Pero bago muna natin simulan, ay manalangin muna tayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, heto na kapatid na Gabriel. Sisimulan na natin ang ating episode ngayon. Bago mo natin umpisahan ay gusto ko lang i-promote mo muna yung iyong YouTube channel at Facebook page, kapatid na Gabriel. Opo, ayan baka may hindi pa po naka-subscribe po sa akin, sa aking YouTube channel, Karunungang Katoliko. Ayan. Pag sa Facebook page naman po, Karunungang Katoliko TV. Ayan, maraming salamat. Siyempre, habang kami ay tumatalakay sa ating topic ngayon, ay kung meron kayong mga gustong komento, ay i-comment po sa baba, mga kapatid. Ayan, kapatid na Gabriel. So, sisimulan na natin ang ating episode po ngayon. Sa ating episode ngayon ay babasahin muna natin itong nasa Mateo 16:18, kapatid na Gabriel. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ayan, dito, kapatid na Gabriel, may binabanggit na yung ating Panginoong Jesucristo, itatayo daw niya ang kanyang iglesia. Kapatid na Gabriel. Klarong-klaro sa talata, nagtayo po ang ating Panginoong Jesucristo ng isang iglesia, kapatid na Gabriel. At syempre, alam naman natin, merong isang iglesia dyan na kiniklaim talaga nila na sila daw itong itinayo, kapatid na Gabriel. Aba, oo. At ang pangalan daw ng iglesia na itinayo ni Kristo doon sa Mateo 16:18, dapat daw, ano ba yung pangalan? Iglesia ni Kristo daw yon, kapatid na Gabriel. Aba, okay, grabe. Ayan. Yan ang aral ni Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, at yan ang ating panonoorin sa video na ito, kapatid na Gabriel. Rahil po ay pwede nating simulan doon sa isang napakahalagang katanungan. Bakit po may iglesia ni Kristo ayon po sa pagtuturo ng Biblia? Kaya nang binanggit nyo, Apo. batay sa nakasulat sa Biblia. Basahin po natin ang sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na nakasulat po sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Gaya ng nabanggit po namin,
Biblia po itong ating binasa. Ayon sa Biblia, bakit po may Iglesia ni Kristo? Ang sagot, dahil itinayo po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang Iglesia ay pag-aari po ni Kristo. Ang katunayan, ang sabi niya, itatayo ko ang aking Iglesia. Ayan. So, yan kapatid na Gabriel, yung Iglesia ni Cristo daw, yung pangalan, base daw sa Mateo 16:18. 18. Oo, kapatid na Gabriel. Yan ang kaniyang sinasabi. Diba? Sa aking pagtingin, kapatid na Gabriel, at syempre, para sa atin, tinawag. Pero hindi yan yung official name, kapatid na Gabriel, ng iglesia na itinayo ni Kristo. Kapatid na Gabriel. Pwede ba naman nating sabihin, iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, di ba? Maraming yung tawag dyan eh. At natalakay na natin yan nung nakaraan, kapatid na Gabriel, di ba? Tama po. Pero kapag sila, itong mga ministro ni Manalo, yung magsasalita, alam natin, kapatid na Gabriel, yung flow of argument nila. Kasi sasabihin nila, yung pangalan ng iglesia nila, iglesia ni Kristo, at yung pangalan dapat ng iglesia na itinayo ni Kristo ay iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo. Automatic, kapatid na Gabriel, sila daw yon. Sila daw yung sumusunod, kapatid na Gabriel, doon sa pamantayan ng Biblia. Tanong, tama ba yan, kapatid na Gabriel? Kasi yung gagawin nila, ganito, Brother Gabriel, sasabihin nila na inaamin daw ng Iglesia Katolika na Iglesia ni Kristo talaga ang pangalan ng Iglesia na itinayo ni Kristo sa Mateo 16:18, kapatid na Gabriel. Yan talaga yung kanilang papalitawin, kapatid na Gabriel, di ba? Awa. Ang galing, Oo, at yan ang ating tutunghayan sa episode na ito. Kagaya nito, Brother Gabriel, gagamit sila nung isang aklat, itong Catholic Fundamentals of Catholic Dogma ni Dr. Ludwig Ott. Ito, panoorin natin, kapatid na Gabriel, ang kanilang grabe talaga, tahasa nilang pinagmamalaki. Panoorin natin, mga kapatid. Ang nagpapatotoo na nagtayo nga ng iglesia ang ating Panginoong Hesukristo at ano raw po ang pangalan ng iglesyang itinayo niya? Kukuha tayo ng patotoo mula sa iba. Opo. Baka maging self-serving pag sa atin manggaling. Opo. Aba! Grabe talaga. Kukuha daw tayo sa ibang sources, kapatid na Gabriel. Para maging hindi self-serving. Oo, para hindi daw self-serving. At yung kanilang puntirya, Brother Gabriel, yung pupuntiryahin, aklat katoliko. Aba, Okay. grabe naman yung strategy na yan. Tuloy natin ang kanilang pahayag. Sa mga otoridad din ng ibang relihiyon. At ipapapansin natin sa kanila, kapatid na Edwil, hindi tayo lumalayo doon sa talatang batayan, yung binasa kanina, Mateo 16:18. Ang babasahin po natin ay aklat na pinamagatang Fundamentals of Catholic Dogma. Isinulat po ito ng isang pari. Ang pangalan po ay Ludwig Ott. May kaukulang nihil obstat at imprimatur. Ganito pong mababasa natin sa pahina 274 sa Pilipino na po. Tungkol sa Mateo 16:18, tinalakay ni San Cipriano ang pagtatayo ni Kristo ng iglesia. At tinawag niya ang iglesia na Iglesia ni Kristo at ang esposa ni Kristo. Mula po ito sa aklat na ang may pahayag naman ay mga paring Katoliko, sila po'y nagpapatotoo ng ating Panginoong Jesucristo ay nagtayo ng iglesia. At tinawag ito sa pangalang Iglesia ni Kristo. Pero ipinapapansin po namin sa inyo, mga mahal naming taga-subaybay, hindi po nagbatay ang may pahayag nito sa opinyon, kundi may talatang batayan mula sa Biblia. Partikular yung binasa natin kanina. Mateo 16:18. Binasa po natin kanina. Si Kristo mismo may sabi,
itatayo ko ang aking iglesia. Ang sabi ng otoridad, Iglesia Katolika, ang iglesyang yun ay Iglesia ni Cristo. Ayun! Oh, yun ang kanilang pahayag, kapatid na Gabriel. Aba, di ba? Oh, yan ang ating tatalakayin naman ngayon at susuriin. Di ba, kapatid na Gabriel? Parang nangangamoy. Ayan na naman tayo eh. Parang, sige. Nangangaway pandaraya eh. Sige. Yan tignan natin sige, suriin natin, Brother Gabriel. Yung kanilang Sige. binasa, kapatid na Gabriel, i-flash natin sa screen. Ito ipakita natin sa screen. Fundamentals of Catholic Dogma. Catholic dogma. Ayan ayan, okay. So yan po ay mula kay Dr. Ludwig Ott. Ayan So yan ay may nihilobstat ni Jeremiah Sullivan at imprimatur ni Cornelius, kapatid na Gabriel. Ayan, babasahin natin. Itong ipapakita na natin sa screen. Itong page 272, kapatid na Gabriel, sa ating kopya, ay nakikita ninyo, yan talaga yung nakalagay, kapatid na Gabriel. Yan yung kinote nila. Ayan, and designates the church, the Church of Christ. May Church of Christ pala, Iglesia ni Cristo. Aba! Yan ang kanilang yan ang kanilang pinapalabas. Ayan, nakikita ninyo sa screen yan, mga kababayan, mga kapatid. So, mula dyan, ipapalitaw nila na, inamin pala ninyo, isang otoridad Katoliko umamin pala na Iglesia ni Cristo, dapat yung pangalan base sa Mateo 16:18. Yan ang kanilang sinasabi, di ba? Reaksyon mo muna, kapatid na Gabriel, doon sa kanilang ginawang istilong ito. Nalaman ko kagad na automatic magsisinungaling yung ministro na yun eh. Na gagamit sila ng sarili nilang interpretation sa may documents natin. Ang ironic, Burno, kasi sinabi niya na yung libro na yun merong imprimatur tsaka nihil obstat. So, dapat pag in-interpret niya yon ayon sa interpretation ng Iglesia Katolika, hindi sa interpretation niya. Kasi yung purpose ng nihil obstat tsaka imprimatur para ipakita sa madla na anumang nakasulat dyan ay hindi lalabag sa aral mismo ng Iglesia Katolika. Walang doctrinal error. Ayun. So dapat, yung panaig diyan, dapat yung interpretation natin. Ang problema ng ministrong to, ginamit niya yung document natin na ipaglalaban mismo sa Iglesia Katolika, which is tahasang pandaraya. Kasi meron siyang preconceived idea kung sino man yung ministro na yun na nagbasa nung Fundamentals of the Catholic Dogma. May preconceived idea na siya. At yung isa pang pandaraya niya, gusto niyang palabasin yung word na Church of Christ. Paano yung Bride of Christ? Kasi katawagan din yung Church of Christ paano yung Bride of Christ? Di ba katawagan din yun? Kaya dapat, kung sinasabi pala, inaamin pala ng ng otoridad ng Iglesia Katolika, bakit di nyo ginagamit yung Bride of Christ? Yun din yung sabi ng otoridad namin di ba? Kulang-kulang magbasa tong si may dot-dot na nga may dot-dot na nga, pati yung pagtatalakay, kulang-kulang din. Kaya naku po, maling-mali na maniwala dito sa kung sino mang ministro na yan, Kamburno. Kasi tahasa naman na nag-self-interpret siya ng mga documents ng ating simbahan. Yun ang katotohanan doon. Gumagamit siya ng authority ng simbahan na in a way na doon sa kanyang imahinasyon, pero hindi niya ino-honor yung authority ng Iglesia Katolika. Ganon. Di ba? So napakaliwanag, tama ka, kapatid na Gabriel, na paano yung isa, yung Bride of Christ? Bride of Christ. Dapat i-consider din yung Bride of Christ. Ay, nakikita nyo sa screen, di ba? Bakit yung puntirya nila palagi, itong phrase na Church of Christ? Yan ang masaklap doon. Di ba? Huling-huli. Ngayon, kapatid na Gabriel, sa aral natin, kasi sinabi mo na nga, dapat yung pag-usapan sa lente ng Iglesia Katolika. Kasi Amen. Yung authority ng Iglesia Katolika, yung merong imprimatur at nihil obstat sa aklat na ito.
Yes. O, tignan natin, kapatid na Gabriel, ano ba itong Iglesia ni Cristo base sa aral ng Iglesia Katolika? Basahin natin, kapatid na Gabriel, ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 811, pakibasa, kapatid na Gabriel. This is the sole church of Christ, which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. Ayan. O, klarong-klaro, kapatid na Gabriel, yung nag-iisang Iglesia ni Cristo, ayon po sa credo, kapatid na Gabriel, yan po Yes. ay one, holy, Catholic, and Apostolic, kapatid Apostolic. na Gabriel. O, diba? Amen. O, yan ang masaklap sa kanila. Ngayon, tanong, baka sasabihin nila, kami, isa rin kami. Holy din kami. O, sasabihin naman ng mga manalista, Catholic din kami kasi sa buong mundo, Brother Gabriel, nakakahanap na kami. Sasabihin nila, apostolic kasi nakalikod na kayo. Kami may connection sa mga apostol. Aba, Kapal na mukha. diba? O, yan ang kanilang ikiklaim ngayon. Pero tanong, bago mo na yan, ha? Bago muna natin tutukan yung argumento na yan, ha? O, ito naman, Brother Gabriel. Doon sa aklat na kanilang ginamit, ano ba yung tinutukoy na Church of Christ dito po, mga kapatid, sa kanilang ginamit na referensya? Tanungin natin ang referensya mismo, kapatid na Gabriel. Ano ba itong Church of Christ na tinutukoy, kapatid na Gabriel, sa nasabing referensya? O, basahin natin, balikan natin yung aklat. Ito yung aklat, Fundamentals of Catholic Dogma. Ang babasahin naman natin, pahina 268. Pakibasa ang sinasabi dito, kapatid na Gabriel. Itong Tagalog na natin, kapatid na Gabriel. Opo, ito nakasulat. Para isalarawan ang tunay na Iglesia ni Cristo na siyang banal, katolika, apostolika, na Romanong Iglesia. Ayan, naku po, hindi pala nabasa yung ministro, Kaburnok. Na otoridad pa. Ayun, diba? Oo. Ibig sabihin, kapatid na Gabriel, klarong-klaro, yung tinutukoy pala doon sa kanilang binasang referensya, tumutukoy pala yung Iglesia ni Cristo sa Iglesia Katolika, kapatid na Gabriel. Ayun, di ba? Huli ka ngayon, Mr. Rene Panoncillo, malima. Ayun, Rene Panoncillo pala. Yan, huling-huli kayo ni Ay, nako, mga manloloko talaga kayo. Diba? So ngayon, kapatid na Gabriel, baka sasabihin naman nila, itong sinabi ko nga kanina, sila one, holy din sila, Catholic din sila kasi nasa buong mundo din daw sila. Tanong, kapatid na Gabriel, sapat ba na sabihin natin na sila talaga itong one, holy, Catholic, apostolic, yung tinutukoy? Tignan natin, basahin natin, kapatid na Gabriel, itong aklat, kapatid na Gabriel, kailan ba sila talaga itinayo? Ito, basahin natin itong aklat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas. Ito, basahin natin yung 1974 edition sa page 776. Pakibasa itong sinasabi, kapatid na Gabriel. Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon. Ayan, klarong-klaro, kapatid na Gabriel. Yung Iglesia ni Cristo ba nila, yan ba ay may connection sa mga apostol? Wala naman, kapatid na Gabriel, diba? Yes, 1,000 taon ng pagitan, Kapurnok. Napakalayo. Ayan, ngayon, baka sabihin naman nila, yung referensya yung ginamit, di naman history book yan. Ano yan? Bias yan, bias. Yan naman ang sasabihin. Bias yan, bias. Eto, bias, Brother Gabriel, ito yung tanong. Pasado ba sila, kapatid na Gabriel, sa pagiging apostolic church, itong Iglesia ni Cristo ni Manalo? Ito, babasahin natin. Aklat Kasaysayan. Ito, babasahin natin. Ito, itong world history ni J. O'Brien. Basahin natin, kapatid na Gabriel, yung 1946, yung copyright, sa page 133 hanggang 134 naman. Pakibasa ito, kapatid na Gabriel. Apo, mga kapangyarihan ng Iglesia ni Cristo
Ang mga apostol, siyempre, kumikilos ayon sa turong natanggap nila mula Kristo. Yan. Ay nilinaw sa lahat na ang iglesia ay nagtatabasa ng tatlong kapangyarihan. Number one, ang pinuno ng iglesia ay may napaka-espesyal at pinakamataas na otoridad mula kay Kristo. Mateo 16:18 hanggang 19. Number two, ang iglesia ay may tungkuling magturo. Mateo 28:19 hanggang 20 at Marcos 16:15. Number three, ang iglesia ay may sariling sakramento. Ayun. Juan 3:5, Juan 6:54 at Juan 20:23. Di ba? So, klarong-klaro. Kapatid na Gabriel, sabi nung aklat kasaysayan, tatlo pala yung kapangyarihan ng iglesia na itinayo ni Kristo. Aklat kasaysayan ito, mga kapatid, ha? O ano ba ang sabi dito? Una daw, dapat daw, mayroong otoridad mula kay Kristo. Ayan, nasa aklat yan, ha? O pangalawa, yung iglesia daw na yan ay may tungkuling magturo. Sasabihin nila, kapatid na Gabriel, may tungkulin, kami, nagtuturo kami. O tapos kami, meron kaming otoridad mula kay Kristo kasi yung pangalan namin, Iglesia ni Kristo. O, di ba? Yan ang kanilang sasabihin, Brother Gabriel. Okay. Pero ayon sa aklat kasaysayan, dapat yung iglesyang yan may sariling sakramento, Brother Ayun Gabriel. na. Di ba? Wala nga silang sakramento ng kumpisal. Yan ang masaklap doon, kapatid na Gabriel, di ba? Yes, wala sila noon, Bruno. Wala din silang yung sakramento ng yung Eucharistia. Naku po, paano ngayon yan? Di ba? So hindi sila apostolic, kapatid na Gabriel. Hindi sila yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ayon po sa mga nabasa nating referensya. Di ba? Klarong-klaro, kapatid na Gabriel. Amen. Ayan. Ngayon, kapatid na Gabriel, sila nga, umamin nga sila na itinayo lang sila, hindi 2,000 years ago, kailan sila itinayo? Pakinggan natin ang video nila, mga kapatid. Hulyo 27, 1914, narehistro sa Pilipinas ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng kapatid na Felix Manalo. Sa taong ito, 2022, ay sumapit na ang Iglesia sa kanyang 108 taon. Ayun, klarong-klaro, noong 2020, 208 years lang pala sila. Yung kanilang anniversary, 108-year anniversary. Klarong-klaro, Brother Gabriel, sila talaga ay hindi po yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo base sa Mateo 16:18. Kapatid na Gabriel, di ba? Amen. Ngayon, ito naman. Kanina, yung binasa nila, isang aklat katoliko. Alam mo ba, Brother Gabriel, babasahin din nila isang aklat protestante, kapatid na Gabriel, para palitawin na sila daw yung iglesia ni Cristo sa Mateo 16:18, kapatid na Gabriel. Sige nga. Sige nga. Panoorin nga natin. Bang iba pang mangangaral ng iba pong relihiyon na nagpapatotoo rin po na nagtayungan ng iglesia ang Panginoong Hesukristo at binabanggit din po ba kung ano ang pangalan ng iglesyang itinayo ng Maging Panginoon? ang mga mangangaral protestante, kapatid na Edwin. Ulitin natin, hindi ang opinion nilang ating kinukuha, kundi kung ano ang kanilang ipinapahayag may kinalaman doon sa talatang ating binasa. Mateo 16:18. Ito namang babasahin natin, ang pamagat po ay Knowing the Doctrines of the Bible. Na sinulat po ng isang mangangaral protestante, ang pangalan ay Meyer Perlman. Ganitong mababasa sa pahina 349 sa pagkakasali na po sa ating wika. Hinulaan ni Kristo ang pagtatatag ng bagong kongregasyon o iglesia. Isang banal na institusyon na nagpapatuloy ng kanyang gawain sa sanlibutan.
Mateo 16:18. Ito ang iglesia ni Kristo. Kung napansin po ninyo, ang mga otoridad ng iba't ibang relihiyon, halimbawa ang paring Katoliko at ang mga ngaral protestante, ay kapwa po binanggit ang nasabing talata. Yung pong binasa natin kanina, Mateo 16:18, bilang batayan ng kanila pong patotoo na ang Panginoong Jesucristo ay nagtayo ng iglesia. At ang kapansin-pansin, ang mismong kanilang paliwanag doon sa talata, ang pangalan ng iglesyang iyon ay Iglesia ni Kristo. Ba't namin po tinatanggap? Iyon ay pahayag ng mga otoridad ng ibang relihiyon. Inuulit po namin, hindi po opinyon, kundi talata ng Biblia ang kanilang pinagbatayan. Mateo 16:18. Kaya walang pag-aalinlangan na ang Iglesia ni Kristo po, una, ang nagtayo nito ay ang ating Panginoong Jesucristo at siya po ang may-ari nito. Ayan. So yan ang kanyang pahayag ni Rene Panuncilio, kapatid na Gabriel. O, diba? O, reaction mo muna doon sa kanyang mga sinasabi, kapatid na Gabriel. Grabe, ang tindi ng intellectual dishonesty, no, Kabur, no? Kasi, ang tinutukoy lang naman doon ng, nung author, Kabur, no, kung matapat lang naman sanang i-interpret nung Rene Panuncilio, na yung talata na yon tutukoy sa itinatag mismo ng Panginoong Jesucristo yung kanyang iglesia. Pero yung pandaraya ng mga ministro na to, na como ang nakalagay doon, itatayo kong aking iglesia, so palalabasin na nila na yung iglesia ni Kristo, nila, yung tinatag ni Felix Manalo, sila yon. Sila na kagad yun. Yun ang magpapatunay na totoong iglesia na kagad sila dahil sa sinusuportahan sila nung librong Katoliko tsaka librong Protestante. Which is, yan po ay isang intellectual dishonesty, Kapurnok. Dahil kinakalikot nila yung tawag doon, interpretation. Mali po yun. Hindi naman yun yung diwa ng author Kahit naman po, Kaburnok, yung diwa nung libro natin. Hindi naman pinapatungkol doon na ito, Iglesia ni Kristo, kaya tama yung Iglesia ni Kristo ni Manalo. Hindi ganon. Hindi po ganon. Kahit yung si yung si Perlman, yung Mayor Perlman, hindi niya yan sinulat, Kaburnok, para patunayan na kaya po ganito, yung sa Mateo 16:18, this is the Church of Christ. Kaya tama po yung Church of Christ of Felix Manalo. Hindi ganon. Maling diwa yun. Pagloloko talaga yan nila, Rene Panuncilio, Kaburnok. O, di ba? O, ngayon, ito kasi syempre, di pwede na hindi natin suriin. Taga-suri tayong dalawa, Brother Gabriel, di ba? Opo, sige. So, ito, suriin na natin, kapatid na Gabriel. O, makita natin sa screen yung aklat. Syempre, ito yung kanilang ginamit, Yan, a divine institution that should continue his works in the world. Sabi Mateo 16:18, this is the Church of Christ. Aba, tama ba yan? Yan ipakita na natin ito yung aklat. Knowing the Doctrines of the Bible ni Meyer Perlman, kapatid na Gabriel. Ito itong si Meyer Perlman, actually, kapatid na Gabriel, ay isang ministro po yan ng Assemblies of God. Kaya hindi kaanib ni Felix Manalo, hindi niya kaanib to ito, babasahin na natin Yung 1937 edition, kapatid na Gabriel, yung babasahin natin, itong nasa page 349. At ito yung nakasulat dyan. Ayan, Christ predicted the founding of a new congregation or church, a divine institution that should continue his work on earth. Mateo 16:18. This is the Church of Christ. Ayan. Yan ang sinasabi diyan. Ang problema nga lang, kapatid na Gabriel, alam mo ba kung ano yung problema? Siyempre, ayan na naman tayo, yung paboritong, yan talaga, yung dot. Ayun, di ba? Mahilig talaga sila sa dot, Brother Gabriel. Oo nga Ay, naku naman.
dito po sa kanilang binasa, hindi nila ipinagpatuloy. Basahin mo nga yung nakasulat talaga, kapatid na Gabriel. Ano bang sabi dyan, kapatid na Gabriel? Opo, ito na yung kumpleto na nakatagalog pa. Ito ang Iglesia ni Cristo na lumitaw noong 1914. Ay, hindi ganun nakasulat. Ang nakasulat, noong araw ng Pentecostes, nawala sa Iglesia ni Cristo 1914. Kamurno. Ayan, dinagdag ko na lang. Pero it's lang intellectual dishonesty doon, mga kapatid. Nililinaw ko lang. Susuporta yung libro sa akin. Totoo naman yun. Wala pang 1914 nung Pentecostes, Kaburno. Di ba? Klarong-klaro yan, kapatid na Gabriel. Ulitin nga natin. Nung araw ba ng Pentecostes itinayo yung Iglesia ni Cristo ni Manalo? Balikan nga natin yung sinasabi. Kasi kung araw ng Pentecostes, dapat mga around 2,000 years ago. Di ba? Ganun yun, Brother Gabriel? Opo, roughly estimation yun, ha? Roughly estimation pa yun. Partida na. Sige. Partida na, partida. Pero sila, panoorin natin. Kailan ba sila itinayo? Eto. Ayan. Hulyo 27, 1914, narehistro sa Pilipinas ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng kapatid na Felix Manalo. Sa taong ito, 2022, ay sumapit na ang Iglesia sa kanyang 108 taon. Ayun! Diba? Oh. Ang layo! Ang layo ng Layo. 2,000 tsaka 108. Ako, hindi ko talaga mapagtugma yung dalawa na yan. Grabe ang layo, Kaburno. Diba? Oo, at hindi pa nila, baka sasabihin nila, kasi natalikod yung iglesia niyo, natalikod. Ayan na naman yung natalikod. Mali pa rin yun. Matagal lang na-debunk yan sa programa natin. Kawawa na lang yung mga ministro yan, no? Ngayon, paano pa nila ito babasagin? Nasa aklat kasaysayan na nga, Brother Gabriel, 1940 talaga sila itinayo, Brother Gabriel, di ba? Ay, nako. Ito naman, Brother Gabriel. Kasi yung binasa natin kanina, yung iglesia daw na tinawag na Iglesia ni Cristo, kapatid na Gabriel, yan daw ay itinayo, lumitaw noong araw ng Pentecostes. Tanong, kapatid na Gabriel, anong iglesia kaya yung lumitaw noong araw ng Pentecostes? Sige, panoorin natin. Ang sagot, kapatid na Gabriel, ito mula kay Father Darwin. Kaya natin siyang sumag sa tanong na, kapatid na Gabriel. Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicos, Universal, General. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. And endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Ayan, klarong-klaro. On the day of Pentecost, lumitaw, kapatid na Gabriel, yung Iglesia Katolika. Nako! Diba? Nice. Nako, aklat sa saysayan na yan, Covered of secular yan, secular yung yan, ano na yan. Hindi yan protestante, hindi yan Iglesia Katolika ng libro. Ayan. Diba? Aklat kasaysayan yan, sinasabi. Yes. Yung Catholic Church, kapatid na Gabriel, the divine society founded by Jesus Christ. Diba? Pagkatapos, sabi, outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, kapatid na Gabriel. Diba? Klarong-klaro. Yan talaga nakalagay, kapatid na Gabriel. Diba? Kawawa naman itong mga manalista. Naku, mga argumento nila, puro lahat mali. Butatana naman, kapatid na Gabriel, ay kawawa naman. Mga kababayan. Diba? So, tama talaga, kapatid na Gabriel. Yung itinayo ng ating Panginoong Jesucristo doon sa ating binasa, doon sa Mateo 16:18. Yan po ay ang Iglesia Katolika at hindi yung Iglesia ni Cristo ni Manalo. Mga kababayan. Diba? Ay, naku. Ano masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid.
At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman, ako po si Gaborno. At kami ang inyong taga-suri. Taga-suri. Ayan, kapatid na Gabriel, baka mapapanood na naman ito ni Cesar Sineta at iiyak na naman yan sa kanyang isang video. Ayan, iniintay natin yan. Sige nga, sagutin mo nga, Cesar Sineta. Yan ha. Hanggang ngayon, walang sagot kasi nga, mapapaya ka lang talaga. Nako, dami ng beses. Kaya nga, Brother Gabriel, wala na siya ngayong bagong video sa channel niya. Sige na, babay na, Brother Gabriel. Di ba? Bye po, mga kapatid.